Lumago ang ekonomiya ng Pilipinas sa unang 3 buwan ng 2024 base sa pinakahuling ulat ng Philippine Statistics Authority. Pero kakarampot lang ang naging paglago sa agrikultura dahil sa matinding epekto ng tag-init na ramdam ng mga consumer ngayon sa mga pamilihan. May balitang A to Z si Ace Cruz. Lumago ang ekonomiya ng Pilipinas ng 5.7% sa unang quarter ng taon. Base sa pinakabagong tala ng Philippine Statistics Authority, mas mataas ito ng bahagya kumpara sa naitala noong huling quarter ng 2023 na umabot lamang ng 5.5%. Ito'y sa kabila ng mataas na inflation na nararanasan maging ang mataas na interes sa mga utang ngayon ng bansa. Nakaangkal ang paglago ng ekonomiya sa mga naging paggasta maging sa pag-export ng mga produkto sa ibang bansa. Ang mga pangunahing sektor ng ekonomiya na agriculture, forestry and fishing, industry at services ay nagsipagtala ng mga pagtaas na 0.4%, 5.1% at 6.9% respectively. Sa seasonally adjusted GDP, ang industry ay nagtala ng may pinakamataas na paglago sa mga pangunahing sektor na may 2.6% quarter-on-quarter growth. Pero malayo ito sa naunang target ng Administrasyong Marcos Jr. na tantyang aabot sana ng 6 hanggang 7%. Nakitaan din ng mabagal ang paglago sa sektor ng agrikultura bunsod ng epekto ng El Nino. Higit na mababa kumpara sa 2.2% na paglago sa kaparehong panahon noong 2023. And then we have, of course, the El Nino, the heat intense, obviously affected the service sector. People don't want to go out, so hot, and I think that also affected Ramdam yan sa ilang agricultural output na may mababang supply. Gaya ng bigas na tila swertihan na lang kung makabili ng mas mababa sa 50 pesos kada kilo. Pati ang presyo sa hanay ng mga gulay tumaas din. Katulad ng 5 pesos na isang tali, ginagawa naming 10 pesos. Pero yung dating 5 is dadagdagan naman namin para medyo hindi naman dehado yung mga mamimili. Ang ilang consumer tuloy, lutong ulam na lang ang binibili para makatipid. Alangan naman talong lang bibilhin mo or kasi kailangan mo pa ng mga ibang sahog-sahog, diba? Marunong ka magtansya kung paano mo siya binibigay sa tao. Sinalag naman ang agri-group na Sinag ang tila pag-uugnay lagi ng pamahalaan sa epekto ng El Nino kung bakit mabagal ang paglago ng agri-inputs. Anila, matagal ng panahon ng pinapabayaan ng gobyerno ang kanilang sektor. Dagdag pa ang epekto ng pagbabago ng klima na may negatibong epekto sa ekonomiya. Pero I don't see any more serious efforts now in dealing with climate change than what we are putting today. And because we see it, now. We experience it now on almost on a daily basis. No? So we are putting a lot of attention there. Hindi rin naman nakikita ng NEDA na sasadsad ng lubos sa ekonomiya ng bansa dahil sa epekto ng El Nino, lalo't may ilang hakbang na umano ang ginagawa ng pamahalaan sa iba't ibang sektor. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.